Amoy mamahaling pabango ang natutulog kong tambay na asawa. Habang ako, amoy usog ng etsa. Amoy pawis ang siksikang MRT. At pagod na pagod mula, sa siyam na oras, na pagtatrabaho sa Ortigas. Dahan-dahan kong ibinaba ang 2 plastic bag ng groceries sa maliit naming lamesa sa kusina. Kakarampot na sahod na nalangang natira sa akin matapos kong bayaran ang nagtataas ang singil sa Meralco at Association dues ng kondo. Pero heto pa rin ako. Nagtitiyaga sa pinakamurang brengang pancit canton at 3 paketeng 3 sa isang kape para lang may makain kami. Ang lamig ng hangin mula sa electric fan ay direktang nakatutok sa kaniya. Habang ako, ay, pinagpapawisan pa rin mula sa 2 oras na biyahe, mula sa opisina. Tinitigan ko si Paolo habang dahan-dahan siyang humihinga sa lumang sofa na binili ko bago pa man kami ikasal. Ang guwapo, niya pa rin. Kahit na 6 na buwan na siyang walang trabaho at umaasa lang sa bawat sentimo na kinikita ko, sabi niya sa akin. Depressed siya, sabi niya. Gabi-gabi siyang nagpapadala ng resume sa mga kumpanya sa Makati at BG Pro walang tumatawag sa kaniya dahil baksak ang ekonomiya ngayon. Bilang asawa, naniwala ako. Inintindi ko ang kaniyang pananahimik. Ang kaniyang mabuntong hininga. At ang kaniyang paktanggi na tumulong kahit sa pahuhugas man lang ng mga plato. Inisip ko na baka nasisira ang kaniyang pagkalalaki dahil ako ang nagpapakain sa kaniya. Kaya mas lalo ko pang hinikpitan ang sinturon ko. Naglakad ako patungo sa lababo upang mahugas. Nang kamay nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko sa loob ng bulsa ng aking corporate pants. Kinuha ko ito at nakita ang pangalan ni Liza. Ang matalik kong kaibigan na nagtatrabaho bilang graphic designer sa isang mamahaling ahensya sa Bonifacio Global City. May ipinadalang larawan si Liza. Wala siyang ibang text. Walang babala. Isang litrato lang na kinuha mula sa malayo gamit ang mataas na kalidad ng kamera ng kaniyang telepono. Binuksan ko ang chat, at doon ay tila huminto ang ikot ng mundo ko. Ang litrato ay kuha sa labas ng isang napakasikat at napakamahal na Japanese restaurant sa High Street sa BGC. Kung saan ang isang pagkain ay nakakahalaga ng libo-libong pesos. Sa gitna ng maliwaw ng nayintong ilaw ng restaurant. Nakatayo si Paolo. Hindi siya nakasuot ng kupas na t-shirt na lagi niyang suot sa chondo. Kundi isang mamahaling itim na designer jacket na alam kong nakakahalaga ngang hindi bababa sa 20,000 pesos. Ang kaniyang buhok ay mayos na nakastyle. Ang kaniyang balat ay tila bagong galing sa isang mamahaling facial spa. At ang kaniyang muha ay may suot na napakatamis na ngiti. At ang ngiting iyon ay hindi para sa akin. Iyon ay para sa isang babaeng nasa huling bahagi ng kaniyang 30. Na may hawak na mamahaling handbag at nakasuot ng eleganteng business suit. Nakagbay ang kamay ni Paolo sa baywang ng babae. Isang hawak na punong pagmamay-ari at intimasi na matagal, ko nang hindi nararamdaman mula sa kaniya. Sila ay tumatawa. Tila 2 taon na walang inaalalang bayarin. Walang inaalalang utang. At walang asawang nagpapakamatay sa trabaho sa kabilang, dakungang Metro Manila. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking nga kamay habang ang aking puso ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. Natila ba sasabog ito sa aking dibdib? Sumunod ang text ni Liza na nagtatanong kung kasama ko ba si Paolo ngayon dahil akala niya. Ay, nasa Quezon City lang ito at naghahanap ngang trabaho. Hindi ako nakasagot agad. Tinitigan ko ang aking asawa na mahimbing pa ring natutulog sa sofa. Ang kaniyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa ilalim ngang malamig na hangin ng electric fan na aking binabayaran. Sa loob nga 6 na buwan. Pinaniwala niya ako na siya ay isang biktima ng pagkakataon. Isang lalaking nasisiraan nga, loob dahil sa kawalan ng silbi sa lipunan. Ngunit ang litratong hawak ko ay nagpakita ang ibang katotohanan. Ang aking asawa ay hindi depressed na tambay. Siya ay isang mamahaling dekorasyon sa buhay ng ibang babae sa BGJ. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ang mga luha na nagbabadya sa aking mga mata dahil alam kong ang emosyon ay walang puwang sa laban na ito. Nilakpasan ko ang kaniyang natutulog na katawan at naglakad
Ako patungo sa kusina upang isalang ang tubig para sa aking hapunan. Ngunit ang aking isip ay nagsimula ng gumawa ng isang malamig at kalkuladong plano. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kaniyang mga kasinungalingan bago ko siya tuluyang wasakin. Alas 12 na nakabi ng maksimula ang aking investigasyon. Ang buong tsondo ay nababalot ng kadiliman. Maliban sa mahinang liwanag ng screen ng aking cellphone at ang pabaling-baling na pagtulog ni Paulo sa sofa, ang kaniyang hilahil ay regular at malalim. Isang senyales na wala siyang kaalam-alam na ang kaniyang binuong imperyong kasinungalingan ay nagsisimula ng mabitak. Dahan-dahan akong lumapit sa kaniya. Ang aking mahakbang ay walang tuno sa ibabaw ngang lumang tiles ng sahig. Ang kaniyang cellphone. Ang bagong iPhone 15 Pro Max na sinabi niyang regalo ngang kaniyang tiyuhin mula sa Amerika ay nakapatong sa ibabaw ngang maliit na lamesa sa tabi ngang sofa. Noong una, naniwala ako sa kwento ngang tiyuhin. Ngunit ngayon ay napagtanto ko kung gaano ako kabobo para tanggapin ang ganoong klaseng palusot ng walang tanong-tanong. Kinuha ko ang kaniyang telepono. Ang ibabaw nito ay malamig at makinis. Alam ko ang kaniyang Pasko dahil madalas niyang gamitin ang petsa ng aming anibersaryo. Isang bagay na akala ko ay patunay ng kaniyang pagmamahal. Ngunit ngayon ay alam ko nang isa lamang itong paraan upang hindi niya malimutan ang kaniyang sariling password. Ipinasok ko ang 6 na numero at agad na nagbukas ang home screen ng kaniyang telepono. Walang mga aberya. Walang mabag-alangan. Pumasok ako sa kaniyang mga social media accounts at messaging apps. At doon ko nakita ang isang mundo na kailanman ay hindi ko inisip na umiiral sa likod na kaniyang tahimik at depressed na pagkatao. Ang kaniyang Viber, Telegram, at WhatsApp ay puno nga aktibong pag-usap na may mga pangalang hindi ko kilala. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanya at natatanging tawag sa kaniya. Babe. Mahal. Honey. Sweetheart. Ang unang thread na binuksan ko ay kay Katarina. Ang babaeng nasa litrato na ipinadala ni Liza base sa kanilang mga pag-usap. Si Katarina ay 38 taong gulang at may-ari ngang isang kilalang aesthetic clinic sa BGC. Ang kanilang machet ay puno nga matatamis na salita. Ngunit ang higit na kumuha ng aking pansin ay ang mga screenshot ng bank transfer. Bawat linggo, nagpapadala si Katarina ang 15,000 pesos sa bank account ni Paolo bilang kaniyang allowance. Para saan ang allowance na ito? Para raw sa kaniyang mga bayarin habang hinihintay niya na mapirmahan ko ang mga annulment papers na matagal ko na umanong ipinakakait sa kaniya. Sinabi ni Paolo kay Katarina na ako ay isang abusado, selosa, at bali na asawa na ayaw siyang pakawalan kahit na matagal na kaming walang relasyon. Sinabi niya na ginagamit ko ang aking posisyon bilang corporate manager upang kontrolin ang kaniyang buhay at panatilihin siyang bilanggo sa aking kondo. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init ng dugo sa aking mukha. Ang aking makamay ay nanginig sa galit habang binabasa ang bawat salitang ang paninira na ginawa niya. Laban sa akin, ako na nagpapakamatay sa trabaho. Ako na naktitiyaha sa barya-baryang natitira sa aking saho. Ako pa ang lumabas na halimaw sa kwento niya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sumunod kong binuksan ang chat kay Teresita. Isang 42 taong gulang na financial consultant na tila ba desperado sa pagmamahal. Ang pag-usap nila ay mas malalim at mas seryoso. Dito, nagpanggap si Paolo na isang biktima ngang isang malamig at walang pusong kasal. Kung saan hindi ko raw, siya binibigyan ng halaga dahil wala siyang pera. Kinuha niya ang simpatiya ni Teresita hanggang sa mag-alok ang babae na maglabas ng loan na nakakahalaga ng 300,000 pesos upang pondohan ang kaniyang pekeng business plan para sa isang coffee shop. Ipinadala ni Teresita ang pera sa isa pang account ni Paolo, na ayon sa chat ay gagamitin nila upang magsimulang bagong buhay kapag natapos na ang kaniyang pagdurusa sa akin. At ang huli ay si Valerie, isang 35 taong gulang na divorce bank manager na siyang nagbibigay sa kaniyang mamahaling regalo. Kabilang na ang designer jacket na kaniyang suot sa BGC.
Sinabi ni Paulo kay Valerie na ang kaniyang ina sa pangasinan ay may malubhang karamdaman at kailangan ng patuloy na gamutan. Kaya naman buong pusong nagpapadala si Valerie ang pera para sa mga pekeng reseta at medical bills. Sa katotohanan, ang kaniyang ina ay malusok at kasalukuyang nagpapakasasa sa paglalarong bingo sa kanilang pudamid ang prang ipinapadalang aking asawa. Napaupo ako sa malamig na saig na kusina. Habang ang screen ng telepono ay nagpapakita ng kabuwang balanse ng kaniyang matagong account. Mayroon siyang higit sa 300,000 pesos sa isang account. At isa pang 35,000 pesos sa kaniyang digital wallet. Habang ako ay nag-aalala kung paano babayaran ang aming kuryente sa susunod na linggo. Ang aking asawa ay may 100,000 pesos na galing sa pang-iskam sa mga babaeng naghahanap ng pagmamahal. Hindi lang siya basta nangaliwa. Siya ay isang profesional na gigolo. Isang parasite na gumagamit ng kaniyang kagandahang lalaki at mga kuwento ng kasinungalingan upang puyatin at ubusin ang bulsa ng independenteng kababaihan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa akin. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng isang taong sumusuko. Ito ang katahimikan isang bagyo na naghahanda para sa kaniyang pagdating. Kinuha ko ang aking sariling telepono at sinimulan kong kunan larawan ang bawat chat thread, bawat transaksyon, at bawat screenshot ng mga bank transfer na nakita ko sa kaniyang cellphone. Meticulous kong kinolekta ang lahat ng ebidensya. Tinisiyak na walang kahit isang detalye ang makakaligtas sa aking makakamay. Gumawa ako ng isang detalyadong folder sa aking Google Drive at ipinadala ang lahat ng ito sa aking personal na email sa opisina. Bawat click ng kamera, bawat pag-save ng screenshot ay tila ba isang pako na aking ibinabaon sa kabaong ng kaniyang karera bilang manloloko. Hindi ko hahayaan na matapos ang gabing. Ito na ako pa rin ang biktima. Mula sa sandaling ito, ang Marisol na nagpapakamatay sa trabaho para sa isang walang silbing lalaki ay patay na. Ang Marisol na kaharap niya ngayon ay ang babaeng kukuhang lahat ng katarungang nararapat para sa kaniya. Nang matapos ko ang pakuhang lahat ng ebidensya, dahan-dahan kong ibinalik ang kaniyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Eksakto sa kung paano ko ito nakuha. Tiningnan ko si Paulo sa huling pagkakataon sa ilalim ng dilim. At sa aking isip, alam kong ito na ang huling gabi na makatulog siya ng mahimbing sa ilalim ng aking bubong. Hindi ako natulog sa natitirang oras ng gabi. Umupo ako sa tapat ng aking laptop. Binubuksan ang bawat screenshot at inilalagay ang ito sa isang maayos na dokumento na handa ng i-print. Inayos ko ang ito ayon sa kategorya. May folder para kay Katerina. May folder para kay Teresita. At may folder pa kay Valerie. Isinama ko rin ang mga transaksyon ng pera. Ang kaniyang mga pekeng kuwento tungkol sa akin. At ang kaniyang mga paninira na ako ay isang baliw na asawa. Nang sumapit ang alas 5 umaga, nagsimula nang umuhong ang maliit kong printer sa sulok ng aming sala. Ang bawat pahina na lumalabas mula sa printer ay naglalaman nga ebidensyang kaniyang kataksilan at panloloko. Mga pahinang magiging katapusan na kaniyang marangyang buhay sa BG. 30 pahina, ang malilinaw na screenshots. May kasamang nga petsa, oras, at halagang perang kaniyang nakuha mula sa kaniyang mamistresa. Inipon ko ang ito at inilagay sa isang pulang folder. Ang kulay ng aking galit at ang kulay ng aking tagumpay. Alas 6 ng umaga nang magsimulang gumala si Paulo sa sofa. Dahan-dahang nagunat at nagrereklamo sa sakit ang kaniyang likod dahil sa pagtulog sa sofa. Tumingin siya sa akin na nakaupo sa dining table. Nakadamit na ako para sa aking pagpasok sa trabaho. Kahit nawala akong tulog. Baba, bakit gising ka na agad? May almusal na ba tayo? Ang sakit ng lik ko. Sana naman ipinagluto mo ako bago ka pumasok. Ang sabi niya habang humihikap at kinakamot ang kaniyang tiyan. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siyang ang malamig at walang emosyong nga mata. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kaniya. Hawak ang pulang folder na naglalaman ng kaniyang sariling wakas. Ibinaba ko ang folder sa ibabaw ng lamesa sa tapat niya. Isang malakas na tunog ng papel ang umaling-aungaw sa tahimik na tsondo. Ano ito?
Tanong niya, na may halong tawa at pagtataka. Habang inaabot ang folder upang buksan ito, buksan mo. Paolo, basahin mo ang sarili mong gawa. Ang aking tinig ay mababa. Ngunit puno NG autoridad na kailanman. Ay, hindi niya narinig mula sa akin. Nang buksan niya ang folder. Ang kanyang unang reaksyon ay ang pagkunot ng no. Na tila ba hindi niya maintindihan kung ano ang kaniyang nakikita. Ngunit nang makita niya ang kanyang sariling mukha sa labas ng Japanese restaurant sa BGC, kasama si Katarina. Biglang nawala ang kulay sa kaniyang mukha. Mabilis niyang nilitratuhan ang masumunod na pahina. Ang kaniyang mga chat kay Teresita tungkol sa 300,000 pesos na loan. At ang kaniyang mga kasinungalingan kay Valerie tungkol sa kaniyang sakit sa ina. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At ang kaniyang lalamunan ay tila ba natuyo habang sinusubukan niyang maganap nga salita upang ipagtanggol ang kaniyang sarili. Marisol. Ano ito? Sino ang kumuha nito? Si Lisa ba? Alam mo namang inggit sa akin ang kaibigan mo na iyon. Walang katotohanan ang ito. Photoshop lang ito. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Sinusubukang ibalik ang kaniyang dating galing sa pag-gaslight. Photoshop ba ang bank transfer ngang? 5,000 pesos linggo-linggo mula kay Katarina. Paolo. Tanong ko sa kaniya. Habang dahan-dahan akong humahakbang palapit sa kaniya. Photoshop ba ang 300,000 pesos na nakuha mo? Kay Teresita para sa peking coffee shop na plano ninyo habang hinihintay mo akong pirmahan ang annulment papers na kailanman ay hindi ko naman narinig mula sa iyo. At ang jacket na suot mo sa litrato. Ang mamahaling bomber jacket na iyon. Galing ba iyon sa tiyuhin mo sa Amerika? O galing kay Valerie na pinaniwala mong mamamatay na ang nanay mo sa probinsya? Napaurong si Paolo. Ang kaniyang likod ay sumandal sa sandalan ng sofa. Ang kaniyang nga mata ay puno ng takot at pakabigla dahil sa bawat detalyang aking binitawan. Marisol. Makinig ka muna sa akin. Ginawa ko lang naman ito dahil nahihirapan na tayo. Gusto ko lang makatulong sa mabayarin natin dito sa Chondo. Hindi ko sila mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Ang kaniyang mga palusot ay lalong naging pathetic habang lumilipas ang mga segundo. Gusto mong makatulong sa bayarin natin. Pero ni 1.5, ay, wala akong nakita mula sa iyo sa loob na 6 na buwan habang ako, ay, nagtitiis sa noodles at kape para lang may tabi para sa moral ko. Ang aking boses ay hindi tumataas. Ngunit bawat salita ay tila ba patalim na sumasaksak sa kaniyang pagkatao. Ipinagbili mo ang sarili mo sa bedze habang ako ay pinapatay ang sarili ko sa pagtatrabaho sa Ortigas. At may gana ka pang sabihin na ako ay isang abusado at baliw na asawa sa kanila. Marisol, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso dahil wala akong trabaho. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na sila kakausapin muli. Ang sabi niya habang sinusubukan niyang hawakan ang aking mga kamay. Ang kaniyang mga mata ay nagsisimula ng manggilid ang luha. Huwag mo akong hawakan. Paolo. Baka malimutan ko na ako ay isang edukadong tao at masampal kita sa harap ngang lahat ng mga kapitbahay natin dito. Ang wika ko. Habang mabilis kong inilayo ang aking mga kamay mula sa kaniyang hawak, mayroon kang eksaktong 2 oras upang impake ang lahat ng iyong nga gamit at lumabas ng Chondo na ito. Hindi mo maaring gawin ito sa akin. Asawa mo ako. May karapatan ako sa kondo na ito. Dito tayo nakatira. Ang kaniyang tinig ay muling naging agresibo. Sinusubukang gamitin ang kaniyang posisyon bilang aking asawa. Asawa. Paolo. Ang Chondo na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera bago pa man kita nakilala. At ang titulo nito ay nakapangalan lamang sa akin. Ang sagot ko sa kaniya. Habang inilalabas ko ang kopya nga, titulo mula sa aking bag at ipinapakita ito sa kaniya. Wala kang kahit 1% karapatan sa ari-arian na ito. At kung hindi ka alis sa loob ng 2 oras,
Tatawag ako ng security ng building at tanyi mga pulis upang kalad ka rin ka palabas. Dito bilang isang trespasser. Napatitig si Paulo sa titulo. Ang kaniyang huling depensa ay tuluyan ng gumuho. Sa harap ngang aking nga mata, nalaman niya na wala siyang laban. Na ang kaniyang mga manipulative tactics ay wala nang talab sa akin. At ang kaniyang marangyang buhay ay tuluyan nang natapos sa loop ang aking tsondo. Nagsimula siyang maglakad patungo sa silid tulugan. Ang kaniyang mabalikat ay nakababa. Tila ba isang natalong sundalo nawala. Nang natitirang lakas upang lumaban, pinanot ko siyang pumasok sa silid. At habang naririnig ko ang tunong kaniyang pagbubukas ng cabinet upang kumuha ang kaniyang nga damit. Naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa sa aking dibdib, ngunit alam kong hindi pa doon nagtatapos ang aking paghihiganti. Ang pagpapalayas sa kaniya sa aking kondo ay ang unang hakbang palamang ng kaniyang ganap na pagkawasak. Habang nag-impake si Paulo sa loob ng kwarto. Umupo ako sa dining table at binuksan muli ang aking laptop. Mayroon pa akong isang misyon na kailangang tapusin bago matapos ang umagang ito. Gumawa akong isang bagong group chat sa Fiverr. Inilagay ko ang numero ni Katarina, Teresita, at Valerie. Na lahat ay nakuha ko mula sa contact list ng kaniyang telepono habang siya ay natutulog kagabi. Pinangalanan ko ang group chat na. Ang katotohanan tungkol kay Paolo. Huminga ako ng malalim. Ang aking madaliri ay mabilis na gumalaw sa ibabaw ng keyboard upang i-type ang aking pambungad na mensahe sa 3 babaeng biktima ng aking asawa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Marisol. Ang tunay at legal na asawa ni Paolo. Ang panimula ko sa aking mensahe. Alam kong naguguluhan kayo kung bakit kayo narito sa grupong ito. Ngunit naniniwala ako na karapat-dapat ninyong malaman ang katotohanan tungkol sa lalaking inyong pinopondohan at pinaniniwalaan. Ipinadala ko sa group chat ang pulang folder na naglalaman ngang lahat ngang screenshots ng kanilang mga pag-usap, ang matransaksyon ng pera, at ang mga kasinungalingan na kaniyang sinabi sa bawat isa sa kanila. Narito ang lahat ng ebidensya en kaniyang panloloko sa inyong tatlo ng sabay-sabay. Habang siya ay kasal sa akin at nakatira sa aking tsondo sa Quezon City. Ang dektong ko pa, si Katarina ay napapadala ngang lingguhang allowance para sa annulment na hindi naman kailanman hiniling ni Paolo sa akin. Si Teresita ay naglabas ng loan na 300,000 pesos para sa isang pekeng coffee shop na gagamitin niya raw para sa inyong hinaharap. At si Valerie ay nagpapadala ng pera para sa kaniyang malusok na ina sa probinsya habang binibilhan siya ng mga mamahaling jacket at gamit. Hinihikayat ko kayong basahin ang bawat pahina ng dokumentong ito upang makita ninyo kung paano kayo ginamit ng isang profesional na gigolo upang mapanatili ang kaniyang marangyang buhay sa Begramse pagkatapos kong ipadala ang mensahe. Pinanood ko ang screen ng aking telepono habang ang mapangalan ng 3 babae ay unti-unting nagpapakita ng status na online. Nakita ko ang mabilis na pagbabago ng kanilang mga status mula sa online patungo sa typing. Ang unang sumagot ay si Katarina. Sino ka? Anong kalokohan ito? Paulo. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ang kaniyang mensahe ay puno ngang pagkabigla at pagtanggi sa katotohanan, ngunit bago pa man makasagot ang iba. Ipinadala ko ang larawan ni Paolo na suot ang jacket na galing kay Valerie habang kasama si Katarina sa BGC. Kasabay ng screenshot ng chat ni Paolo kay Valerie na napapasalamat sa kaniyang bagong jacket. Sumunod na sumagot si Valeria. Iyan ang jacket na binili ko sa kaniya noong 1 linggo. Bakit suot niya iyan habang kasama ang babaeng iyan? Sino ka ba talaga? Paolo. Ang kaniyang mensahe ay punong galit at nagliliyap na emosyon. Ang damngam nga kasinungalingan ay tuluyan ng nabasag. At ang bawat isa sa kanila ay nagsimula nang makita ang buong larawan ng kanilang pagiging biktima. Si Teresita ay hindi sumagot sa chat. Ngunit alam kong nabasa niya ang lahat dahil nakita ko ang kaniyang status na dahan-dahang nagpalit patungo sa offline. Isang senyales na marahil ay kasalukuyan na siyang umiya o naghahanda na para sa kaniyang sariling hakbang laban kay Paolo.
narinig ko ang tunog ng pinto ng silid tulugan na bumukas. At lumabas si Paolo hawak ang dalawang malalaking maleta. Ang kaniyang muha ay muhang basang-basa ang luha at pagod. Tapos na ako. Alis na ako. Sana ay maging masaya ka sa ginawa mo sa akin. Marisol. Ang kaniyang huling patutsada. Habang naglalakad patungo sa pinto ng kondo, tumingin ako sa kaniya. Walang kahit anong emosyon sa aking muha. Tanging ang lamig ng isang taong tapos na sa kaniyang tungkulin bilang asawa. Huwag kang mag-alala. Paolo. Masayang-masaya ako. Ang sagot ko. Habang dahan-dahan kong binubuksan ang pinto upang tuluyan na siyang lumabas ng aking buhay, lumabas siya na pinto. Bit-bit ang kaniyang dalawang maleta na naglalaman ng kaniyang buong buhay. At ang pinto ng aking kondo ay mabilis kong isinara at nilagyan ng double lock. Ang tunong paklok ang pinto ay tila ba, ang tunong aking kalayaan. Ang tuno ang pagtatapos, ang 6 na buwan, na pagdurusa sa ilalim ang kaniyang, nga kasinungalingan. Naglakad ako patungo sa bintana ng aking sala upang tingnan siya habang bumababa. Sa kalsada ng Quezon City sa ilalim ng, mainit at humid na umaga. Habang naglalakad siya sa sidewalk, bit-bit ang kaniyang mamaleta. Nakita ko ang kaniyang biglang paginto nang magsimulang mag-vibrate at tumunog ang kaniyang cellphone sa loob ng kaniyang bulsa. Kinuha niya ang kaniyang telepono. At kahit mula sa malayo, nakita ko ang kaniyang biglang pagkatulala habang nakikita ang sunod-sunod na mga notifications mula sa kaniyang 3 mistresa na sabay-sabay na tumatawag at nagpapadala ng mga galit na mensahe. Ang kaniyang telepono ay hindi tumitigil sa pagring. Isang walang katapusang serye ng mga tawag mula kina Katarina, Teresita, at Valerie na lahat ay naghahanap ng katarungan para sa kanilang mga nawalang pera at pagmamahal. Napaupo siya sa gilid ng sidewalk. Hawak ang kaniyang ulo habang ang kaniyang telepono ay patuloy na sumasabog sa mga notifications ng kaniyang tuluyang pagkawasak. Ang imperyo nga kasinungalingan na kaniyang itinayo ay tuluyan ng gumuho sa kalsadang Quezon City. At siya ay naiwang mag-isa sa ilalim nga nagbabagang init ng araw ng Maynila. Habang nakaupo si Paolo sa maruming gilid ng semento sa Quezon City. Si Marisol naman ay tahimik na nakatitik sa screen ng kaniyang telepono. Sa loob ng kaniyang lumalamig na kwarto. Ang bawat vibrate ng kaniyang cellphone ay tila isang maliit na tagumpay na unti-unting pumapawi sa 6 na buwang pagod, puyat, at gutom na kaniyang dinanas. Ang kaniyang nga kamay na dati ay nanginginig sa takot at pag-alala tuwing darating ang bayarin sa kuryente, ay kalmado na ngayon habang pinapanut ang sunod-sunod na pagdating ng mamensahe sa bagong gawa niyang group chat. Hindi nagtagal. Isang mensahe ang pumasok mula kay Katarina na nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng mga dokumentong ipinadala ni Marisol. Sinundan itong tawag mula kay Teresita na humihikbi at hindi makapaniwala na ang lalaking pinagkakatiwalaan niyang kaniyang pera at puso ay isang huwad at walang awang manggagamit. Si Valerie naman ay nakpadala ng isang simpleng mensahe na nagtatanong kung saan sila pwedeng makita-kita upang pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Alam ni Marisol na hindi sapat na palayasin lang si Paolo sa kaniyang tsondo dahil ang makatulad nito ay mabilis na makakahanap ng bagong biktima kapag hinayaan lang na makaligtas. Kaya naman, iminungkahi niya na makita silang apat sa isang tahimik at pribadong cafe sa loob ng Bonifacio Global City. Ang mismong lugar kung saan madalas magpanggap si Paolo bilang isang mayamang negosyante. Kinabukasan, ang ulan ay malakas na pumapatak sa mga salamin ng mamahaling kafe habang isa-isang dumating ang mga babaeng binuwal ng magkasinungalingan ng isang lalaki. Si Marisol ang unang dumating. Suot ang kaniyang simpleng corporate attire, na tila bahanda, siyang makipagbakbakan sa isang mahabang board meeting. Sumunod si Katarina na halatang walang tulog. Namamaga ang mga mata ngunit bakas pa rin ang gilas ng isang may-ari ng kilalang aesthetic clinic. Si Teresita naman ay pumasok na tila ba nang hihina. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mabang transfer records at kasunduan sa pautang na kaniyang pinirmahan para kay Paolo. Huling dumating si Valerie.
Malamig ang kaniyang mukha at diretso ang tingin. Dala ang kaniyang laptop na naglalaman ang maresibo nga mamahaling regalo na kaniyang binili para sa lalaki. Nang makatitigan silang apat. Walang nagsalita sa unang ilang minuto dahil ang hangin sa loob ng cafe ay tila na punong bigat ng kanilang kolektibong kahihiyan at sakit. Si Marisol ang bumasak sa katahimikan sa pamamagitan ng paglalapag ng kaniyang lumang planner kung saan nakasulat ang bawat petsa ng kaniyang paghihirap, habang si Paolo naman ay nagpapakasasa sa karangyaan. Sabi ni Marisol, narito tayo hindi para magawe-away dahil sa isang lalaki, kundi para bawin ang ating dignidad at panagutin ang taong sumira sa ating menabuhay. Napatango si Katarina habang pinunasan ang kaniyang luha. Sabay-sabay na inilatag ang kaniyang mensahe kung saan paulit-ulit na humihingi si Paolong para raw sa kaniyang may sakit na kamag-anak. Kinuha ni Teresita ang kaniyang folder at ipinakita ang kopyang pautang na nakakahalaga nga 300,000 piso na kaniyang kinuha sa bangko para lang pondohan ang pekeng negosyo ni Paolo. Galit na sinabi ni Valeria na hindi lang pera ang kinuhang lalaking iyon, kundi ang kaniyang tiwala sa sarili pagkatapos niyang dumaan sa isang masakit na diborsyo. Nang pagsama-samahin nila ang lahat ng halaga na nakuha ni Paolo sa kanila sa loob ng 6 na buwan, leking gulat nila nang umabot ito sa halos 1,000,000 piso. 1,000,000 piso na kinuha mula sa pawis, pagod, at pangarap ngang 4 na babaeng naniwala sa kaniyang mamatatamis na salita at pekeng kahinaan. Napaktanto ni Marisol na si Paolo ay hindi lamang isang karaniwang manloloko, kundi isang profesional na parasite na gumagamit ng isang malupit na sistema upang mabuhay ng marangya. Dahil dito, nakpasya silang apat na hindi sapat ang simpleng hiwalayan o ang pag-block sa social media para tapusin ang laban na ito. Kailangan nilang dalhin ang laban sa korte, kung saan ang makasinungalingan ni Paolo ay hindi natatalab at ang kaniyang karisma ay walang silbi. Sa tulungan na mega koneksyon ni Valerie bilang isang bank manager, mabilis silang nakakuha ng appointment sa Anti-Fraud Division ng Philippine National Police sa Camp Crame. Ang biyahe patungo sa kampong pulisya ay tahimik, ngunit ang determinasyon sa pusong gawat isa sa kanila ay mas matatag pa sa sementong EDSA. Sinalubong sila ni Major Rica, isang matikas at seryosong opisyal na may mahabang karanasan sa pahawak ng mga kaso ng malakihang panloloko at estafa. Ipinakita ni Marisol kay Major Rica ang lahat ng mga screenshot, bank statements, chat logs, at ang nakuhang listahan ng mga biktima mula sa telepono ni Paolo. Matapos suriin ng opisyal ang makapal na bunton ng ebidensya, tumingin siya sa apat na babae ng may halong pahanga at seryosong pakikiramay. Ayon kay Major Rica, ang ginawa ni Paolo ay hindi lang simpleng panloloko sa pag-ibig, kundi isang malinaw na kasong syndicated estafa dahil sa sistematikong paraan ng kaniyang pagkuhang ang pera. Pinaliwanag niya na dahil sa laking halagang sangkot at sa dami nga mga biktima na kaniyang pinagsabay-sabay, maari silang magsampa ang kasong walang piyansa. Naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang ginhawa sa kaniyang dibdib. Natila ba ang mabigat na batong kaniyang dinala ng kalahating taon ay unti-unti nang nagigiba upang masigurong hindi makakatakas si Paolo. Mabilis na nagisyo ang tanggapan ni Major Rica ng isang hold departure order at nag-apply para sa pag-freeze ng kaniyang mga bank accounts. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Paolo ay kasalukuyang nagtatago sa isang maliit at madilim na motel sa gilid ng Pasay. Walang kaalam-alam sa bagyong paparating sa kaniya. Ang kaniyang pera ay paubos na dahil ang kaniyang mga credit card na galing sa kaniyang mga biktima ay isa-isang na-deactivate o na-block ng bangko. Sinubukan niyang tawagan si Katarina upang magmakaawa, ngunit ang tanging sumagot sa kaniya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing ang numero ay hindi na maabot. Tinangka rin niyang magpadala ngang mahabang mensahe kay Teresita, gamit ang kaniyang lumang script tungkol sa kaniyang depression at kawalan ng pag-asa sa buhay. Ngunit wala siyang natanggap na tugon. Nang maramdaman niya ang gutom, napilitan siyang lumabas ng motel upang bumili ng murang pagkain sa malapit na convenience store. Habang naglalakad siya sa mainit at maalikabok na kalsada ng Pasay, isang puting sasakyan
ang biglang huminto sa kaniyang tapat. Bago pa man siya makahuma, apat na armadong lalaki na naka-civilian atire, ngunit may mga badge ng pulis ang mabilis na pumaligid sa kanya. Inihayag ng isa sa mga opisyal na siya ay inaresto sa ilalim ng waran para sa kasong syndicated estafa na isinampalaban sa kaniya ng kaniyang nga biktima. Ang kaniyang makamay na dati ay ginagamit niya sa pahawa. Ng mga mamahaling basong alak sa begeche ay marahas na nilagyan na. Malamig na posas sa harap ng maraming usisero, ang kaniyang mukha na dating puno nga. Kayabangan at kaguwapuhan ay napuno nga. Takot at labis na, kahihiyan habang kinukunan siya nga. Litrato nga reporter na kasama nga mapulis. Nang gabiring iyon, napanood ni Marisol ang balita sa telebisyon habang nakaupo sa kaniyang sofa sa Quezon City. Nakita niya ang kaniyang asawa na nakayuko. Natatakpan en kaniyang sariling t-shirt ang mukha habang ipinapasok. Sa loob en masikip at mabahong selda, sa chemcrame. Walang luha na lumabas sa mga mata ni Marisol, kundi isang malalim na buntong hiningangang isang taong sa wakas ay nakalaya na sa isang mahabang bangungot. Ang balita tungkol sa pagkakarecover ng tinaguriang begeche gigolo ay mabilis na kumalat sa mga social media platforms. Na nagdulot nga, matinding talakayan tungkol sa mga modernong manloloko. Maraming mga netizens ang nagpahayag ng galit kay Paulo. Habang ang iba naman ay humanga sa tapang ng apat na babaeng nakaisa upang siya ay pabagsakin. Kinabukasan, dinala si Paulo sa silid interogasyon kung saan naghihintay si Major Richa kasama ang nga ebidensyang nakalap mula sa kaniyang laptop. Sinubukan pa rin ni Paulo na gamitin ang kaniyang karaniwang taktika. Umiya at sinasabing siya ay biktima lamang ng pagkakataon at labis na kahirapan. Sabi niya kay Major Rica, mahal niya ang kaniyang asawa at ang kaniyang nga naging relasyon ay bunga lamang ng kaniyang kalituhan dahil sa kawalang ng trabaho. Ngunit malamig na ngumiti ang opisyal at iniharap sa kaniya ang kaniyang sariling laptop na naglalaman ng spreadsheet na nagdedetalye ng kahinaan ng bawat babae. Ang bawat row sa spreadsheet ay may panggalan, ang halagang perang kailangang makuha, at ang mga partikular na kasinungalingan na kailangang sabihin sa kanila. Nang makita ni Paulo ang kaniyang sariling sulat, tuluyan nang nawala ang kulay sa kaniyang mukha at hindi na siya nakapagsalita pa. Ang kaniyang dating matatamis na salita ay naging matatalim na ebidensya na tuluyang pumigil sa kaniyang pagkakataon na makakuha ng pansamantalang kalayaan. Sa sumunod na linggo, sinubukan ni Paulo na magpadala ng liham kay Marisol sa pamamagitan ng kaniyang itinalagang public attorney. Humihingi ng tawad at nakikipagkasundo, ipinangako niya na ibabalik niya ang lahat ng pera at pipirmahan ang anumang dokumento para sa annulment ng kanilang kasal. Basta iurong lamang ang kaso laban sa kaniya. Ngunit hindi siya hinayaan ni Marisol na makalapit. Dahil hinarap siya ng kaniyang matapang na abogado na si Ate Bianca. Sa loob opisina ni Ate Bianca, ipinaliwanag nito sa abogado ni Paolo na walang puwang para sa anumang areglo o negosasyon. Sinabi ni Ate Bianca na ang kasong isinampalaban kay Paolo ay walang kinalaman sa kanilang kasal, kundi ito ay isang kriminal na pananagutan sa batas na hindi maaring iurong ng basta-basta. Idinagdag pa niya na ang premarital condo ni Marisol sa Quezon City ay mananatiling pag-aari ang kaniyang kliyente at walang kahit 1% na makukuha si Paolo mula rito. Ang bawat legal na depensa na sinubukang itayo ng ni Paolo ay isa-isang winasa ni Ate Bianca ng may malamig na profesionalismo. Nang mapagtanto ni Paolo na wala na siyang matatakbuhan at wala nang magliligtas sa kaniya, tuluyan siyang nanghina sa loop ng kaniyang selda. Ang mga dating kaibigan niya sa high society na kaniyang nakasama sa mga mamahaling bar ay biglang naglaho na parang bula. At walang sinuman ang nagtangkang bumisita o tumulong sa kaniya. Lumipas ang ilang buwan ng paglilitis sa Quezon City Regional Trial Court, kung saan ang bawat detalye ng kaniyang panloloko ay binasa sa harap ng publiko. Sina Marisol, Katarina, Teresita, at Valerie ay regular na dumadalo sa bawat hearing. Nakaupo sa harapang hilera. Suot ang kanilang mga pinakamagandang kasuotan bilang simbolo ng kanilang tagumpay.
Ang bawat paghaharap ay tila isang dahan-dahang pagbawi ng kanilang lakas habang nakikita si Paolo na unti-unting nangangayayat at nawawalan ng pag-asa sa loob ng kaniyang kulay orange na damit bilanggo. Sa huling araw ng paglilitis, ang silid hukuman ay tahimik habang binabasa nga hukom ang kaniyang pinal na desisyon. Inihayag ng hukom na si Paolo ay napatunayang nakasala ng walang anumang pag-alinlangan sa kasong syndicated estafa at malakihang panloloko. Hinatulan siya ang parusang pagkabilanggo na walang pagkakataon para sa piyansa. At inutusan siyang bayaran ang bawat sentimo na kaniyang nakuha mula sa 4 na babae bilang restitution. Nang marinig ang hatol, napaupo si Paolo sa kaniyang upuan. Habang ang kaniyang makamay ay muling nilagyan ng posas upang dalhin sa pambansang bilangguan sa bilibid, tumingin siya kay Marisol sa huling pagkakataon. Nagmamakaawa ang kaniyang mga mata para sa kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang malamig at walang pakialam na tingin pagkatapos ng paglilitis. Ang 4 na babae ay naktipon sa labas na korte sa ilalim ng maliwanag na sikat na araw. Wala nang galit o pait sa kanilang mamukha, kundi isang malalim na pagkakaisa at kapayapaan na kanilang nakuha pagkatapos ng isang mahaba at masakit na labanan. Nagpasalamat si Katarina kay Marisol dahil kung hindi dahil sa kaniyang tapang at talino, malamang ay patuloy pa rin silang naloloko at ginagamit nga walang awang lalaki. Sagot naman ni Marisol, hindi niya ito magagawa kung hindi dahil sa kanilang tulong at pagkakaisa. Dahil ang kanilang lakas ay nakmula sa kanilang pare-parehong pagtanggi na maging biktima habang buhay. Nagpaalam sila sa isa't isa nang may mga ngiti sa kanilang mga labi. Batit na bagamat sila ay pinagisangang isang malupit na karanasan, sila ay magpapatuloy sa kanilang nga buhay bilang mga malalayang babae. Pakalipas na ilang buwan, ang buhay ni Marisol ay unti-unti nang bumalik sa normal. Ngunit may mas ang kaniyang pagod sa araw-araw na komuta sa MRT at ang trapiko sa EDSA ay hindi na kasing bigat ng dati dahil alam niyang ang kaniyang pinagtatrabahuhan ay para sa kaniyang sarili na lamang. Dahil sa kaniyang dedikasyon sa trabaho at sa bagong natagpuang kumpiyansa sa sarili, nakakuha siyang isang malaking promosyon bilang isang senior manager sa kaniyang kumpanya, isang hapon. Habang siya ay nakaupo sa kaniyang tahimik at malamig na tsondo sa Quezon City, narinig niya ang tunog ng kaniyang mailbox sa labas. Nang kaniyang buksan ito, nakita niya ang gisang opisyal na sobre na naglalaman na gisang tseke mula sa korte. Ito ang unang maliit na bahagi ng restitution check mula sa mga ari-ariang na-freeze at naibenta mula kay Paolo upang bayaran ang kaniyang mga utang. Tinitigan ni Marisol ang tseke. Hindi dahil sa halagang pera na nakasulat doon, kundi dahil sa kahalagahan ng kaniyang naging tagumpay laban sa taong nag-akalang maaari siyang tapakan at gamitin. Inilagay niya ang tseke sa kaniyang bag. Kinuha ang kaniyang bagong biling winter jacket na kaniyang gagamitin para sa kaniyang darating na bakasyon sa ibang bansa. At lumabas ng kaniyang pinto. Nang kaniyang ilok ang pinto, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin ng Maynila, na sa wakas ay hindi na tila ba sumasakal sa kaniya, kundi yumayakap sa kaniyang bagong natagpuang kalayaan.